Pera ng taong bayan, muntik nang mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Ayon kay PBBM, alamin natin ang buong detalye. Mula kay Kabar Creslin Katarong. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address noong Lunes, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na natupad ng administrasyon ang pangakong imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects na unang inilantad noong nakaraang taon. Ayon kay Marcos, mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong kabilang ang ilang kontratista, matataas na opisyal ng pamahalaan at mga mambabatas. Inihayag din niyang malapit nang magsampa ang Office of the Ombudsman ng mga kaso laban sa isang dating House Speaker. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, inatasan na ng preliminary investigation of the Ombudsman Martin Romualdez at iba pang respondents na magsumite ng kanilang counter-affidavit kaugnay ng mga reklamong plunder, graft at money laundering na isinampalaban sa kanila. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo. Binigyang diin ng Pangulo na wala umanong sino man ang pinalulusot sa kampanya kontra korupsyon. Kasabay ng mga kasong isinampa, tiniyak din ng pamahalaan na mababawi ang mga pondong umano'y nakuha ng mga sangkot sa katiwalian at napigilan din ang paglalabas ng pondo para sa mga depektibo, peke o hindi umiiral na mga proyekto. Ayon kay Marcos, umabot sa halos 2 bilyong piso ang halaga ng mga pondo at ari-ariang nabawi, na-freeze at napreserba ng pamahalaan, habang mahigit 800 milyong piso ang naibalik na sa National Treasury. Sinabi rin ng Pangulo na ang lahat ng pondo mula sa mga sangkot sa katiwalian ay ibabalik sa kabataan habang ipauubaya na sa Office of the Ombudsman, National Prosecution Service at mga hukuman ang pagpapatuloy ng pag-uusig sa mga akusado. Nito, inihayag ni Marcos na sinimula na rin ang mga reforma sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang dito ang mas mahigpit na pagsusuri sa lahat ng proyekto upang maiwasan ang overpricing at matiyak ang transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Ayon sa Pangulo, ang pondong nailigtas mula sa katiwalian ang naging isa sa pinagpuna ng pondo ng pamahalaan sa ilalim ng programang Uplift bilang tugon sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Samantala, tinawag ni Senator Amy Marcos na pambubudol ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na malapit ang magsampa ng kaso ang Office of the Ombudsman laban kay Romualdez kaugnay ng umano'y mga anomalya projects. Nauna na ring inihayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Rivit 20% umano ng mga miyembro ng Kamara o kanilang mga kamag-anak ay mga contractor ng DPWH. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Kersilin Katarong, SMNI News.